Hello po mga ka-GCTV, tayo po ngayon narito sa puno ng kalamansi. Alam niyo po itong dahon ng kalamansi ay napakabisang gamot sa mga sumpa o sa Bisaya yung mga gipang hinaot, no? Kung kamo gipang hinaot nga o sinumpa na isumpa kayo na maghirap habang buhay or di kaya ah, lulubog kayo sa inyong mga sakit, no? O basta kahit anong uri ng sumpa, napakaganda po itong mga dahon ng kalamansi. Kukuha po tayo ng 25 pieces or kahit ilan basta't hindi pare, samahan po natin itong mga bunga, no? Ito po'y napakaganda ipangligo. Maging pong sa mga bagong panganak, napakaganda is magligo ng dahon ng kalamansi. Ang gawin po natin, 25 pieces or di kaya higit pa, basta hindi po siya paris na dahon, yun po yung ating ipaligo. Gawin po natin sa araw ng Biyernes at saka Martes. Tapos alas 7 ng umaga, no? And then, yun po yung ating lagyan ng asin, no? Pakuluan po natin itong dahon ng kalamansi ng kahit ilang minuto. Basta hayaan lang muna natin kukulo na mga ilang segundo, Huwag lang po nating takpan. Pagkatapos po ito'y ating lagyan ng asin na mga 1 kutsara o 3 kutsara. Natural, yung pagmaligo po tayo, yung pinakapinali po, pinakahuli, pinakalas, no? Halimbawa, 1 tabo, yun po ang pinakalas nung after na natin o pagkatapos na nating magsabon, mag-shampoo at mag-conditioner, ito pong ating ipang buhos. Pagkatapos po, bali, wag na po tayong gumamit ng tuwalya, hayaan lang po nating matuyo sa ating katawan yung ating binanlaw na pinangliguan nito, pinakuluan nitong dahon ng kalamansi. Lagyan rin po natin ng bunga ng kalamansi. Kahit hindi na po hiwain, pwede rin pong hiwain 3 piraso. No, yun pong ating ipangligo. So napakaganda po itong kalamansi na kung saan pangontra para sa negatibong enerhiya nga narito na sa ating katawan, lalo po kung tayo isinumpa nating magulang, isinumpa ng kapatid o ng kapwa-tao na kung saan nagkaroon tayo sa kanila ng kasalanan. Kung minsan kasi tumatalab dahil lason po yung kanilang mga bibig, kung minsan yung lalot yung sinasabi may maitim na dila, ito po'y napakagandang ipangligo. At alam nyo po pa'y napakahiwaga nitong kalamansi pagdating po sa mutya. Pagkat ang buto po ng kalamansi, meron din po itong mutya, no? Pero dito muna po tayo sa ating pinag-usapan ng dahon ng kalamansi. Gawin po natin to mga ka-GCTV kapag sa ating palagay is meron na tayong naramdaman na negatibong enerhiya, no? Na tila ba minamalas-malas na tayo sa ating ginagawa sa pang-araw-araw. No, kung minsan may inaantay tayo na swerte pero ang pumalit is mga negatibong enerhiya, no? Lagyan po natin itong bunga ng kalamansi, no? Haluan natin. Ilang piraso man ng dahon ng kalamansi, basta wag po tayo gumamit ng pares. Pagkat hindi po maganda ang pares kasi sa gawaing pang-espiritual, no? Dito tayo sa hindi pares. So, yun po mga ka-GCTV, no? Ito pong kalamansi ay napakagandang gamot sa anumang uri ng karamdaman. Marami po tayong makukuhang benepisyo dito. No, nung ako po'y nanganak, isa po ito sa aking ginagamit, ang kalamansi. Maging sa gayuma po, ito po'y pangontra din. No, itong benepisyo ng kalamansi ay pinapababa rin ang chance na magiging stroke ang tao. Kung kaya po kung halimbawa tayo kumakain ng litson, napakasarap, no, balat, kakain tayo ng balat, ang gawin po natin is after natin kumain ng litson, uminom po tayo ng kalamansi juice na walang asukal.
or yung tubig, lagyan natin ng isang pirasong na kalamansi, no? Yun ang ating haluan ng kalamansi, yung isang basong tubig na inuming tubig, ating haluan ng isang pirasong kalamansi or kahit tatlo pwede rin naman sapagkat ito'y kanyang tunawin ang mga yung mga anong tawag nitong cholesterol o yung oil ba na nahalo sa ating kinakain na anong tawag nito, litson. Ito rin po kasi is nagpapababa o nagpapaluwag ng daluyan ng dugo itong kalamansi. Napakaganda po ito. Papalakasin niya rin po ang ating resistensya sapagkat ang kalamansi ay mayroong mataas na vitamin C kaya napakaswerte po nitong kalamansi. Huwag lang po kayong magtanim ng kalamansi sa harapan ng inyong bahay. Mainam ito sa gilid lamang o sa likuran pagkat ito rin po ay pangontra sa mga aswang. Pangontra rin po ito sa masamang espiritu, no? Hindi po makakalapit dito ang masasamang elemento sapagkat nababahuan po sila nito. Ayaw rin po nila ang ganitong amoy, no? Ayaw nila ng ganito o maging ang aswang po. Ngunit sa harapan ng bahay ay hindi po ito maganda sapagkat matinik po ang kalamansi. So ngayon po dito tayo, no, tayo'y kumuha na nitong bunga ng kalamansi. Napakagandang benepisyo po itong kalamansi, ano? Tayo po'y magpiga, no? Magpiga po tayo nito sa baso. Gawin natin ng hapon. Ipiga natin dito sa baso. At pagkatapos po ito'y ating ilagay sa sa labas ng ating bahay. Ito'y ating pahamugan sapagkat ito'y napakaganda pagdating po sa mga ubo, sipon, dahil ito po'y may mataas na vitamin C. Hindi lang po vitamin C mga ka-GCTV, mataas rin po ang fiber nito at potassium na kung saan yan ang kinakailangan ng ating immune system o nating mga organ para mapalakas po natin. Marami pong mga halaman o mga herbal sa ating paligid na kung saan hinayaan lang natin, di natin ilalam, di natin pinapansin o di natin binigyan pansin. Kaya marami tayong karamdaman sa ating katawan, no? Na kung saan pwede naman sana natin i-prevent. Wag lang pong sobra-sobra sapagkat nagdululot din to ng mataas na acid, no? O acidity sa ating kasawan. May tamang timpla po kasi katulad nitong para sa ubo, 3 or 5 marami na. 3, okay na yung 3. Pero pwede rin naman kung malaking tao is 5 piraso. Ito po'y ating takpan ng plastic. Ito aking dinimo, takpan natin ng plastic. Pagkatapos po ito'y ating ilagay sa labas ng bahay upang ito po'y mahamugan. Pagkaumaga po, kinabukasan, inumin po natin ito kung matigas po ang inyong ubo ng inyong mga anak, o sino man sa inyong pamilya ay napakaganda po ito. Subukan po natin ang kalamansi sapagkat mainam po talaga ito sa may mga ubo. Subukan po natin mga ka-GCTV dahil mataas po ang potassium nito at alam mo itong buto po na ito, meron din itong tinatawag na mutya. Pag kayo po'y makakagat ng buto ng kalamansi na kung saan napakatigas, itila ba bato, yun po ay mutya. Itago nyo po yan, ilagay sa wallet o kahit gawin nyo pong kwintas, no? Dahil yan po ay mutya, pangpaswerte po yun. Napakaganda po ng buto ng kalamansi kapag meron kayong tangan-tangan na ganyan, mutya po yan. Pangpaswerte po yan, bihira lang po ang may ganyan. Alam po yan ng mga albularyo o mga manggagamot, may mga nakaalam po niyan, ngunit yan ay lihim po lamang. Hindi po dapat ibunyag pero kako, sasabihin ko na lang ang dapat sabihin buhat nung wala naman sigurong masama sa aking mga sinasabi. No, para malaman din ng karamihan dahil marami pong hindi nakakaalam, naghahanap sa mga albularyo ng kung ano-anong mutya, pwede naman tayong maghanap. Tulad kung halimbawa meron tayong karamdaman, bakit hindi tayo ang gumawa ng paraan, no? Hindi tayo aasa sa kung kanino sa kaninong tao.
high-tech na po ngayon katulad nitong cellphone, pwede nating ipaalam. So, magmanman din tayo o magmatiyag tayo, alamin natin kung anong herbal ang dapat nating gawin o anong herbal ang dapat nating inumin, 'no? Marami pong herbal na kung saan di lang po gamot sa ating karamdaman, ito pa'y nagbigay swerte sa ating buhay. Malay mo, 'no? Maraming may tangan-tangan na pangpaswerte, sila nga na may yumaman, 'no? Magsasaka lamang pero yumaman dahil yang mga yan may daladalang pangpaswerte po yang mga yan. So, yun po. Ito po'y napakaganda dahil nagpapaganda din po ito ng balat itong kalamansi, no? Ipahid natin to sa ating balat. Ito'y maganda. Kaya nga sa mga panligo, maganda po kung maligo tayo, yung ating tubig, ispigaan natin ng kalamansi. Or yung pang pinali natin na ligo, yung panghuli, is yung kinatas natin ng kalamansi, siyempre mas marami, no? Ibukod natin at ating ipanghaplas, ipunas sa ating katawan o mukha, sa buong katawan pagkat maganda ito sa balat. No, maging pong itong itong anong tawag nitong katas ng balat ng kalamansi. Halimbawa, pwede po natin 'tong i-ano sa tawag nito sa mga nawalan ng malay, 'no? Ilagay sa ilong para babalik ang kanilang mga malay. Panglinis sa kuko, so napakaganda katulad nito aking kuko na marumi, ilinisin natin, 'no, pangpatanggal siya ng mansa, itong kalamansi. So marami pong gamit talaga ang kalamansi, alamin lang po natin ano po sa palipad hangin din po pala ang kalamansi ay maganda, yung maligo tayo ng sa kalamansi, 'no, sapagkat ito'y nakakatanggal ng mga kati-kati o sa kung ano mang naramdaman natin sa palipad hangin, 'no. Ganito, kung may kati-kati ating lagyan ang ating balat, 'no, at kung may mga palipad hangin na kung saan tila ba nangangati tayo o nagpunta tayo sa ating sakahan, nagkaroon tayo ng kati-kati pagbalik o pag-uwi ng ating bahay, na tila ba mayroong nangagat na kahit wala naman, ito po'y maganda ang kalamansi, 'no? Pwede itong laman o yung katas niya, pwede rin po ang katas ng balat, 'no? Napakaganda rin naman po yung katas ng balat, yung pong ating gagamitin na pangpahid sa ating balat na makati. So, yun po. Ang kalamansi rin po ay binabawasan ang panganib ng kanser dahil meron din po itong taglay na antioxidant at para masugpo ang mga cancer cells ng ating katawan, yon. Gumamit po talaga tayo ng kalamansi pagkat mataas po ang vitamin C nito dahil ang katawan natin para masugpo po yung mga cancer cells pagkat ang lahat na tayo may cancer cells naman talaga, ito po'y nangangailangan ng vitamin C. Ito rin po'y magandang pangpapayat dahil katulad ng sabi ko, ah, ano, mayroon at itong anong tawag nito, antioxidant. So ito po magdidimo nga tayo para sa mamaya. Itong magdimo tayo ng para sa pagpapayat, no? Yun ang gawin natin pag magising tayo sa umaga, tuwing gising sa umaga ay nagpapatanggal po ito ng bilbil. Mabuti rin po ito para sa puso dahil ito pong kalamansi ay may taglay na fiber, potassium, vitamin C na mainam po para sa ating puso or sa cardiovascular health, no? Pinapababa rin po nito ang presyo ng dugo dahil sa tulad ng sinabi ko kanina, mataas po ang potassium content nito. Ang kalamansi ay may mataas na potassium content. Kaya po pinapababa niya ang presyo ng dugo. At ito po ay palang kalamansi ay may kakayahang paluwagin ang nga niya yung daluyan ng ating dugo. Kaya yun po ang dahilan kung bakit bababa yung blood pressure ng ating dugo, 'no, kasi pinapaluwag niya ang daluyan o mga ugat, 'no. So ngayon po pagising natin ng umaga, para nga po tayo ipapayat ito, kukuha po tayo ng isang basong tubig, 'no.
mainit po o maligam-gam, warm water, hindi po malamig ha. Warm water, ito pong nasa aking thermos, kagabi ko lang po 'to inano, so medyo maligam-gam siya. Ayan, lagyan po natin ito ng isang basong tubig tuwing umaga po kung gusto po nating pumayat sapagkat ito po'y nagdi-detox sa ating katawan 'no. Ito po'y napakaganda, water therapy po siya 'no. Ito, isang basong tubig. Tapos po patakan po natin ng 5 patak ng kalamansi. Ayan, dali lang. 5 patak lang po ng kalamansi. Pagkatapos, ayan, dali lang 5 patak. Ito rin pong kalamansi no ay mabisang pangontra sa gayuma kung ating minamahal sa buhay na gayuma na. Itong hiniwa na ito, ipatak natin sa tuktok ng ulo nila tuwing umaga ay ating gawin at hilingin natin sa Diyos Ama na makontra ang gayuma no mawala na. Mabisa po ito lalo't Biyernes at Martes, so ito na. Ito po ha, 5 patak, 1, 2, dalawa na yun 3, 4, 5. So, 5 na siya. Basta 5 patak lang po. Yan, ating i-mix. Ito na po'y magiging alkaline, no? Di po natin pwedeng sobrahan kasi tataas naman po ang uric acid natin ito pag ating dagdagan pa. Kailangan 5 patak lang po ng kalamansi. Bawat isang basong tubig. Gawin po natin araw-araw tuwing umaga, 2 basong tubig naman ang ating iinumin. Ito po'y nagki-cleansing sa ating mga atay, no? Napakaganda po nito para sa ating mga atay, no? Pagkat ito pong kalamansi ay mayroong tinatawag na antioxidant. Ang maganda pa po nito, hindi lang po yan ang nililinis kundi maaging ang ating puso sa kung anumang benepisyo na taglay nitong kalamansi. Kaya napakaganda po, gumamit po tayo, no? Kung malaki po yung ating bilbil o mga tiyan, ito pong maganda. Kailangan lang po uminom tayo tuwing umaga ng mainit na tubig. Din patakan natin ng 5 patak na kalamansi upang yung mga bilbil sa ating katawan na napakalaki no is mawala na. Yung mga taba-taba sa ating katawan is mawala na. No, subok ko po ito pagkat nung araw is napakalaki po ng aking bilbil. Dahil po nung nanganak nga din ako sa aking bunso, iwan ko ba po lumalaki na rin ang aking bilbil, no? Tila ba hindi na bumabalik yung dati kong tiyan. So ito ang aking ginagawa dito sa probinsya. Napakaswerte buhat nung may sarili po tayong puno. So ang nangyari po libre. Ang pagpapayat namin is libre. Pwede rin po ito gawin natin na lagyan po natin ng anong tawag nitong ah, apple cider, no? Isang kutsara ng apple cider, ngunit yun po'y napakamahal kasi. Kaya para sa akin, ito na lang isang basong tubig na warm water at saka kalamansi. Iayos na po dahil subok ko naman po ito. Yun pong pala, yung apple cider, hindi po yun siya masama dahil po kahit napakaasim po ng suka na yun is baliktad po yung mataas na acid po is pinapababa niya. Naging po itong kalamansi basta't tama lang po ang paggamit natin, yun lang pong 5 patak sa isang basong tubig. Baka po 5 piraso po ang inyong ilagay o isang piraso, mali po yun, sobra-sobra na po yun. Kaya kailangan po 5 patak lang po siya, no? Yun lang po. Po, ang ating katawan po pala ay kailangan na mayroong potassium o kukonsumo tayo ng pagkain na may taglay na potassium ng 20% para po pala makagalaw ng maayos ang ating immune system. O ang ating organ is matulungan talaga no na mapalakas. Maging sa diabetes po, ito po'y maganda dahil mataas po ang fiber nito na kung saan itong pong fiber pala ay
siyang nakapagpababa ng asukal sa ating dugo, 'no? Marami pong mga pagkain sa ating paligid na mataas ang fiber, binaliwala natin 'yun, ano ho, 'yun po pala'y nakakatulong mag-prevent sa ating mga karamdaman. Habang wala pa po tayong naramdaman, uminom na po tayo, kumain na po tayo ng mga masustansyang pagkain. Ang ating katawan is lagyan po natin ng lagyan ng nutrisyon, wag po yung lason. Pinababa din nito ang acidity, no? Pinapabuti ang respiratory health o baga kasi mataas nga po ang vitamin C. So yun lang po mga ka-GCTV. Bye-bye po.